Tapos na po yata si Bungo mga kalangga. Kasi nandito na sa labas. Natitingnan po natin. Tanong natin. Ay boss, yung sa aircon na gawa din? Yung ayos na? Ano yung kwan doon? Magkano yung ano yung na-testing na sa labas? Yan na. Palitan yung bearing yung ano, kaya yung sinasabi mo. Oo. $3,600 lang lahat. 3,600. Kasi diyan mo na, tawagan ko lang sila. Yeah, sikapi man ako. Pinakargan mo ko rin dami ay. Hindi, alam mo doon sa Mindanao. Overloading yata, kaya na puto lang ano. Ayan po mga kalangga, napakalungkot naman ng kuan na to. Kasi po habang nagdadrive kami ay hindi po biglang nagkuan yung mga hose sa ilalim, yung tubo ng tubig, biglang mga naglik-likan. Parang kasi po nung kuan may mga kalawang na yan kaya natagtag na masyado, yun lumabas yung mga kalawang hanggat sa biglang na butas yung mga tubo, ang lakas ng mga pressure niya. At kaya nga po nakapunta kami dito sa malapit na talyer dito para makuanan ng maremedyohan kasi yung tubo niya, mga tubo niya talagang mga mga kalawang na, kaya ito akala ko okay na. So habang pinagdadrive ko po, yun nga yung kuan niya sa dashboard niya, hindi rin gumagana pala yung kuan na yun, yung heater, yung gauge ng sa overheat hindi gumagana. Kapag yung akala mo gumana kasi kapag pinag-switch mo, tumataas din siya. Ayan pala, hanggang doon na lang, hindi siya umaabanti na talagang kapag overheat na hindi mo makikita. Pero biglaan po yung biglaan lang yung pag overheat niya kasi bigla yung nawalan ng tubig kasi butas na yung mga hose. Kaya ito, nandito na naman kami sa kabilang talyer. Alam nyo po medyo nakakapagod din ganito. Kanina masaya na tayo kasi sabi ko natapos na. Tapos ayun, ngayong pinag-drive na po namin papunta dito. Tatlo lang po kami kasi nila Dodong. Nakakalungkot naman dahil nagkaroon na naman siya ng problema. Grabe po Pero ang kuwan ko po dito kay Bungo dito lang sa diet siya nung nasa Mindanao kami, talagang hindi naman siya nagkasakit. Dito lang po niya talaga ibinuhos nasa diet lang. Pero maraming salamat pa rin po kay Bungo dahil nakisama siya. Dito niya ibinuhos ko ano man yung nararamdaman niya dito na sa diet. Hindi niya ipinakita doon sa nasa Mindanao kami sa mga alanganing lugar. Hindi po siya nagmatigas siya doon. Pinaglaban niya yung kanyang sarili na hindi masira. Yung dito na lang po, nandito na lang. Tulad ngayon, akala ko okay na yung kahapon, kanina. Kaya ngayon, may pupuntahan po sana kami sa beneficiary ni Dodong sa pabahay po kay Luz doon sa Panganiban. Ayan po, bigla na lang na umusok. Tama-tama nga po yung pagka-prank ni Dodong Kaya wala, talaga ganun po. Hindi naman na sa totoo lang ko, pero po kung yung gauge niya, yung sa dashboard gumagana yon, siguradong makikita ko yon. Kasi doon ako palagi nakikita. Kapag driver po kasi palaging titingnan yon, ay wala, hindi po
hindi nagpakita na yung mag-overheat siya o nag-overheat. Basta umusok na lang. At alam nyo po nakakapagtaka nung nag-prank si Dudong na ganun. Sabay naman. Kasi po kung hindi siya nag-prank, hindi po natin malalaman na pala, mayroon ng problema. Kasi wala po, hindi nagpakita sa dashboard na yung overheat na siya. Wala, hindi siya. Diretso lang yung takbo niya. Mabuti na lang yung may nagpaputok si Dodong. May sumabog. Kaya nga sabi ko, hindi po yan ang hindi yan sa makina. Sabi ko pa, nakasabi ko, hindi yan sa makina. Yung na yun. Yung tunog na yun. Tapos tamang-tama nakita ni Victor kasi nasa baba na siya na umuusok. Pero ang pinag-iisipan ko doon, kaya ako parang natulala. Sabi ko, bakit kayang pumutok? Sabi ko, yun? Wala. Sabi ko, wala naman yun sa ng makina kasi alam nyo po, alam ko naman yan eh. Hindi naman ganun ang tunog pag sa makina nangyari. Palaisipan din sa akin. Pero bakit kaya tama-tama yung pagpaputok ni Dodong, saka naman natin nalaman na ganon, nag-overheat na pala. At sa ngayon po, ayan, papapalitan na lang po natin ng hose, yung mga tubo, ang ginawa ko dyan, papalitan na lang po ng hose kasi yung mga tubo ng tubig, yung nag-leak po hindi na pwedeng i-welding dahil mga kalawang na. Kaya sabi ko dito sa mga mekaniko, palitan na lang ng hose kasi ang ipapalit po na hose na yan ay yan, talagang sa tubig yan at heavy duty yan. Hindi masisira yan kahit anong mangyari, hindi kakalawangin yan at maganda ang yan. Maganda yan dahil pantubig talaga yan. Yan dalawang yan para po makadating dito sa dait para makarating sa aming mga misyon. Kaya lang po ang kasawian nung napalitan na yan, yun po pala nagkaroon ng pressure na yung nagkaroon na ng pressure yung makina. Kaya sabi ko, wala na ito. Kailangan ng palitan ng gasket ito. Kaya ayan po hindi natin maisasama si Bungo mamaya o ngayon sa first anniversary ng Maglangga and birthday celebrants po. Kaya okay lang, ang mahalaga wala naman po nasaktan at syempre talagang ganon. Pahinga muna si Bungo. Ang dito, kung baka wala pang pyesa dito yung gasket niya po sa cylinder head niya, baka wala pang gasket. Kaya ayan po, ayan ang kwento dito kaya sa ngayon po gagawa lang natin ng remedyo para madala po natin sa dait kasi po ngayon nandito kami sa may Panganiban. Ayan, papunta sana kami kay Los sa pabahay sa ngayon. So ngayon po baka hindi na kami makadiretso papunta doon. Ginagawa lang namin to magawa ng paraan para mawala po yung leak, yung mga sa tubo, at dadalhin po namin din ito sa talyer para maipaayos yung gasket niya kasi nagkaroon na po siyang pressure dahil sa pag uminit na kasi siya. Kaya iyan ang pinag-iisipan ko po talaga dun, yung pumutok. Talagang pala isipan sa akin, yung pumutok na yon. Sabi ko parang hindi naman sa makina. Kaya yung pala, nag-prank si Dodong. Kaya sa ngayon po, pinapapalitan ko lang ng hose. Yan ang mga heavy duty po yung hose na yan. Hindi basta-basta masisira yan. Kasi sa tubig talaga yan. Sa ibang makina yan. Kinuha ko dun sa, sabi ko kay kuya, sa mekaniko dito. Kasi may mga hose po sila dito. O may mga makina na mga heavy duty na may mga hose. Kaya sabi ko yan, ilagay yan para makauwi kami ng dait.
Kasi yan pong tubo hindi na talaga pwede. Kung tatanggalin yung tubo, baliwala lang. Kaya ayan, nandito po tayo ngayon. At sa aming mission po ngayon, siguro si Bongo hindi na muna makakasama dahil kailangan magpagaling na muna siya. At bukas po baka magkuha na lang kami. Ewan ko kung anong sasakyan papunta doon sa pagsiselebrita ng birthday ni Dudong at yung sa first anniversary ng Maglangga. Bahala na po bukas. Ayan, sa ngayon po basta ang mahalaga dito sa Bongo, maikuha na muna ito, malagyan ng magawa ng paraan para makauwi lang doon. Kaya ito po sinasabi ko na lang dito sa mga mekaniko kung anong gagawin. Palitan na muna ng hose para makauwi lang. Ayan. Ayan lang po ang buong kwento nito. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. At malungkot po dahil si Bongo hindi makakasama sa celebrance ng dalawa. Sa maganda sana kung kasama siya dahil marami siyang nadadala. So, okay po, hanggang dito na lang at maraming salamat at siyempre po sana wag po nating kalimutan ang suportahan ang Maglangga At siyempre maraming salamat po sa Rochelle community sa lahat ng mga sumusuporta. At siyempre po wag po nating kalimutan na suportahan din ang Raw Boys, ang Rogers, ang mga kasama po natin. Ayan, bye-bye na po. Bye-bye. At ito na. Malapit na rin itong matapos kasi yung tubo po na sumabog na, yung mga nag-leak, hindi na natin gagamitin yon. I-bypass na po natin yon. Yung sa dulot-dulo na pinalitan. Yung gitna na yan, yung mga hose na yan, yung mga tubo, hindi na po gagamitin yan. Kaya nilagyan na natin ng hose direct na yan doon. Yan, mas matibay yan, hindi kakalawangin. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Bye-bye na po. Okay. Yan, saktong-sakto ito. Oh. Putulin mo di ako na ay dito. Yan. I-click natin. Hanap ka ng clip dyan na maganda. Yung sakto lang ito.